isa sa mga nakakatuwa nangyari sa impeachment trial hearing this week ay yung pambabraso ni Senator Amy Marcos kay COA, Commission on Audit, State Auditor Roderick na inaaway na talaga nitong si Marcos, or hinaharas na talaga ni Marcos itong si Wamil, na pinipilit niya aminin na hindi si Vice President Sara Duterte ang nakinabang sa 612 million confidential funds. So kung ang nangyari last Wednesday ay nilaglag ni Amy Marcos itong dalawang disbursement officers ni Sara Duterte na si Office of the Vice President Disbursing Officer Gina Acosta and former Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda, na incidentally sila na ang next isasalang as hostile witness sa impeachment trial this week, after yung pangalawang COA official shall have testified after kay Roderick Wamil. Pero nakakatuwa, in the course of bamboozling or in the course of harassing Wamil, parang nabumerang pa rin kay not only kay Amy at eventually kay Vice President Sara Duterte, kasi parang ang ginawa ni Amy Marcos ay inamin na niya meron nga talagang katiwalian. Ninakawan nga talaga ang 612 million. Pero hindi dito nakinabang o hindi kasalanan ni Vice President Sara Duterte, kahit siya ang nag-sign sa mga papeles asking for the disbursement. Kundi ito daw si Acosta at si Fajarda bilang mga disbursing officer, kung saan pinipilit niya na ang ibig sabihin nitong COA Joint Circular number 2015-1-01, ang ibig sabihin nito, ang accountability ay doon lang dapat mapunta. Kumbaga inaamin na niya, mayroon talagang pagnanakaw, mayroon talagang katiwalian sa 612 million confidential funds. Kaya lang, hindi si Sara Duterte ang nakinabang dito. At buti na lang, matalino itong si Attorney Wamil na CPA lawyer, na sinasabi niya hindi. Ultimately, the command responsibility goes up to the Secretary or the Vice President, in this case, si Sara Duterte, who was also Education Secretary. So dito makikita mo na hindi lahat ng ingay ay nakakatulong kay Sara Duterte. In this case, ang ingay ni Amy Marcos ay nabumerang pa kay Sara, bumalik pa kay Sara. Naging kwan pa na napahamak pa ni Amy si Sara, kasi ngayon nasa record na siya mismo na senator judge inamin in opposition, in contrary to the move of the defense team at ginagawa nila Gis Escudero, na minamaliit nila yung pagnanakaw. Parang sinasabi nila walang nakaw na ganap kasi napunta talaga sa tao. Although hanggang ngayon di pa alam kung sino ang nakatanggap na pera. Meron na mga pangalan, si Mary Grace Piatos, si Xiaomi Ocho, pero hindi pa talaga na-produce itong mga tao na ito. So pilit naman nila ibaliwala yung commission of a crime, plunder sa pagnanakaw ng 612 million. Amy Marcos, either sa katangahan niya or kaya sa effort niya na i-save in some way si Sara Duterte sa paglalaglag dito kay Acosta at Fajarda, napasubo niya si Sara kasi she succeeded in placing on record na may katiwalian nangyari. Pero ang kasalanan ay hindi
ang accountability hindi dapat mapunta kay Sara Duterte kundi kay Fajarda at saka kay Acosta. Pero yun, napaamin na niya na meron nga talagang katiwalian, ha? Kasi habang yung defense team, sila Pia at sila from day one na pilit na ibaliwala or sirain yung akusasyon ng prosecution na meron naganap na katiwalian, and which is why Sara Duterte should be removed from office for betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. So panoorin natin ulit. Alam nyo na panood nyo na ito. Pero dito, panoorin natin ito ulit sa konteksto na one, inaamin na ni Amy na may katiwalian, contrary sa depensa ng defense team at nila Chis Escudero. Pangalawa, nilalaglag na ni Amy. Kung may clearance ito ni Sara, ibig sabihin nilalaglag na rin si Sara yung mga dating opisyalis niya, si Fajarda at saka si Acosta. Siguro takot na takot si Sara sa explosive testimony ni Fajarda at Acosta. Siyempre, dalawa lang man senaryo mangyari this week. Either aminin ni Acosta at ni Fajarda, kami ang nagnakaw ng pera na yan, or sasabihin nila, pina-withdraw namin yan pera na yan, at tinurn over namin kay La Chica, kay Colonel La Chica, na inuwi yung pera or dinala sa ombudsman according to Ramil Madriaga, o nagbayad ng bribe sa ombudsman para hindi nahabulin si Sara at si Mans Carpio sa kaso ni Mans Carpio sa droga at iba pa sa Office of the Ombudsman. So, sasabihin nila Fajarda at ni Acosta, nag-sign lang kami, inorderan namin yung withdrawal ng mga pera na yan on order of Vice President Sara Duterte. Yun lang man pwede nila sabihin. So obviously, hindi nila naman aako na kami lang nagnakaw. Sasabihin nila, we ordered the withdrawal of the funds on orders of Vice President Sara Duterte na siya mismo nag-sign sa mga disbursement papers. So yan. Panoorin natin ito. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo na presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba? Yes. Against the accountable officer. So inamin na niya meron misappropriation, the assumption of misappropriation. So kahit siya ina-assume niya, okay, meron talagang pagnanakaw pero hindi si Sara ang nakinabang diyan. Of course, iba naman ang sinasabi ng prosecution, si Sara talaga. At ganoon rin sinabi ni Wamil, si Sara talaga. Siya talaga ang ultimately responsible dito at nakinabang dito. Kasi hindi naman ito pera na punta kay Fajarda at Acosta. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may kanyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer, has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganun, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng joint circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po ba? Yes. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Laglagan blues. Kaya accountable officer. Kaya diba? kung ako kay Acosta at kay Fajarda, ilaglag na rin nila si Sara itong linggo na ito kung magte-testify sila as hostile witness. Yes. Against the accountable officer, sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may kanyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer, has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganun, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng joint circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po ba? Yes. So, ang tanong dito,
sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to. Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one. Sabi na nga ni, nag-testify na nga si Fajarda at yung mga later on, nag-testify rin ng bank officials na ang nag-withdraw ay nag-sign lang sila Fajarda at sinamahan lang nila Fajarda itong sila Colonel La Chica, pero na-turn over yung pera kina La Chica, kina Colonel Nolasco, itong si La Chica ay head ng Vice Presidential Security Group. Supposedly guardia ni Sara pero ginawa na niya mga bagman niya. So buti sana kung sinabi nila itong sila La Chica o yung mga bank officials ang kumuha ng pera ay sila Fajarda at si Acosta, pero ang kumuha ng pera ay sila La Chica at sila Nolasco in behalf of Sara Duterte. So ang presumption kay Sara napunta ang pera. Pero pilit na itong si Amy na paaminin kay Wamil na napunta ang pera kay Acosta at kay Fajarda. Which sounds really stupid. Otherwise, si Sara mismo dapat kinasuhan na niya mga ito. Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi apat na beses nag-withdraw itong sila Fajarda at Acosta. Pero all the time, napunta kina La Chica ang pera. Sino bang boss nila La Chica? Si Kwan mismo, si Sara. Hindi naman sila Fajarda at sila Acosta ang boss ng Vice Presidential Security Group. Was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Yun, semplang siya doon. Kasi sabi ni Wamil, hindi, mali ka dyan. Accountable sila pero ultimately yung chief accountability, full accountability will go to the head of office kasi siya ang nag-authorize na paglabas nitong mga pera na to. Also po, inagas din po ni OBP yung Unresponsive po, ang tinatanong ko lang, hindi ba Natatawa na lang si Amy kasi nagbabasa na nga siya, nagkamali-mali pa. Tumingin siya sa likod sa mga staff niya. Sabi niya, parang na-realize na niya, mukhang semplang tayo kasi ayaw kumagat itong si Wamil, Attorney Wamil, na i-blame sila Acosta at si Fajarda. Si Sara pa rin ang bine-blame niya. Semplang si Amy. ay yung designated, yung SDO, si Fajarda lang, at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PE. Ang Pero liwaliwanag. ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCP. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng job. Tingin siya sa likod kasi hindi siya sure sa argumento niya. Binabasa na nga niya, hindi pa siya sure sa argumento. Kumbaga, reading without thinking si Amy. Nagbabasa lang nga, sumemplang pa. Nagkodigo na nga, sumemplang pa. Circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Kasi it's categorical. Na yes or Why don't you either go yes back or to your either joint no. circular? Yeah po. Kapag sinabi po kasing Kung sa categorical, it's either yes definition, po. ang liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nililimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa rin po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definition, napakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, kaya Hindi pala po. ninyo nandun head of office, Hindi head of po. agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po nakalagay po doon sa Sabi mo joint. kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabi. Kasi gusto niya sabihin ni Wamil na si Acosta at Fajarda ang may kasalanan, hindi si and or. Pero sabi ni hindi, ultimately ang head of office talaga kasi sa kanya nagsimula ang order na i-release yung pondo. At sinabi naman ng mga bank officials na nung winidraw na nila Acosta at Fajarda, ang kumuha ng pera ay itong sila La Chica, Colonel La Chica at Colonel Nolasco ng Vice Presidential Security Group.
na ginawang bagman ni Sara Duterte. Yes po, O Your Honor. sinabi mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung, kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with Apologies for Your Honor. O sige po. and kindly wind up. So, diyan nakita nyo na sa hangarin ni Amy na isalba ang BFF niya na si Sara Duterte, mas napahamak ng lalo kasi siya na mismo hindi bumigay itong si Attorney Wamil at sinabi ni Wamil na hindi ang kwan talaga, effective lang sana ang strategy ni Amy kung inamin ni Wamil na okay, ang accountability lang ay mapunta doon sa disbursing officers na sila Acosta at Paharda. Pero hindi, he stuck to his gun by saying na ultimately ang vice president ang may kasalanan dito. So diyan, na-establish na two things. Isa, totoo ang pagnanakaw ng pera, pagwawala ng pera, at si Sara ang nakinabang diyan. So yan So yan na naman, isa na naman sa masasabi natin na major blunder, tulad yung mga blunder noon ni Pia Cayetano na tumahimik na, blunder noon ni Alan Peter Cayetano. So mahirap talaga labanan ang katotohanan.